Tasa natin ang Korte Suprema kasama ang Justin, ano? Kasi ang Korte Suprema naman ang may supervision sa mga korte natin. Kaya may mga grupo na mag-file ata sa Monday sa Korte Suprema. Pero pansamantala kasi kami po ay nakapile sa RTC para salungatin yung mga petisyon, no, sa RTC 152 sa Pasig at sa RTC 287 sa Nabutas. Ay nakafile na po kami ng intervention at opposition at yun po ay ating tutukan. Pero may mga grupo na, no? May nakita na akong petisyon para sa Korte Suprema. At para kami sa FFW at sa Nagkaisa Labor Coalition ay harapin muna namin itong sa Lunes kasi may hearing eh. May clarificatory hearing sa Regional Trial Court ng Nabutas. Kaya pupuntahan po namin ito at aming ipakita ang aming oposisyon. No? Nakita kasi namin kasamang Justin na walang jurisdiction o ibig sabihin, walang kapangyarihan na mag-decide ang Regional Trial Court sa usapin ng pasahod. Sapagkat ito po ay jurisdiction ng kung may apilaman, ay dapat inapila ito sa National Wage and Productivity Commission. So in WPC, no, dito yan, specialized agency para mag-review ng mga wages o question tungkol sa wages o kung may alboroto ay dito sila hahanap ng remedyo sa National Wages and Productivity Commission at hindi po doon sa Regional Trial Court, no? Kasi may prohibition sa mga regular court na mag-atribida o makialam, no? Bawal po makialam ang mga regional trial courts at mga korte sa usaping pasahod. Klarong-klaro yan kasamang Justin dahil kinalala na ng Republic Act 6727 ang exclusive o primary jurisdiction ng National Wage and Productivity Commission. Bawal yung mga korte na makialam. Kaya isinulat ng ating Kongreso sa Article 126 yung yung prohibition. Yung prohibition sa injunction. Kaya yung titulo nga ng Article 126 ay no o prohibition against injunction. At sinabi ng Article 126 that no temporary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by courts, tribunal, and other bodies concerning the proceedings of the Regional Tripartite Wages and Productivity Board as well as the National Wages and Productivity Commission. So walang pakialam ang korte sa Regional Board at saka sa Komisyon dahil ang apila inilagay na sa komisyon at kung duda pa sila sa komisyon, ang susunod niyan under Rule 43 ay sa Court of Appeals, hindi po sa Regional Trial Court. Yes po. Attorney Sunny, kayo po ba, anong masasabi po ninyo sa nagiging hakbang ng ating Department of Labor and Employment regarding po this matter, sir? Siyempre, nakita naman natin na actually ngayon ang humahawak dito ay ang Office of the Solicitor General at in coordination with the Secretary of Labor. Maraming nagreklamo na yung unang mga statement ni Secretary Tolentino ay hindi masyadong madiin, ano? Kasi sabi niya ay hintayin na lamang yung desisyon ng korte at para bagang nagko-comply. Pero nakausap natin si Secretary Tolentino, hindi naman ganon. Ang kanyang sinasabi ay porsigido siya na ituloy at dapat may patupad itong wage hike at siyempre ang kanilang abogado ay ang Office of the Solicitor General at hinihikayat niya yung Office of Solicitor General na i-oppose itong TRO. Kaya po kahapon, nag-file ng motion for reconsideration ng Office of the Solicitor General sa RTC 152, ano? At ito po ay sinusuportahan ng trade unions. Ito po ang Federation of Free Workers at yung 10 pang mga kasama natin na nag-intervene ay nag-file kami ng manifestation supporting the motion for reconsideration na dapat tanggalin na ang TRO, no, na ifinail kahapon ng Office of the Solicitor General. So all support tayo.
doon. At kahapon din na kasama ang Justin, ano, sa Tripartite Industrial Peace Council meeting, hindi lang manggagawa ang nagko-call para itanggalin, no, itong TRO. Ang mga employer din, yung mga leader ng Employers Confederation of the Philippines ay kasama natin na nagsasabi na respetuhin nila at i-implementan nila yung 85 pesos wage hike at siyempre nananawagan sila na tanggalin na itong TRO na pinalabas ng Regional Trial Court. Attorney Sani, ano masasabi po ninyo, no? Though nag-open na yung second regular session ng 20th Congress. Dito po sa usapin po ng pagtalakay o kaya naman yung paggawa po ng mga ordinansa, mga batas na may kaugnayan po sa sektor po ng paggawa. Are you satisfied sa mga naging actions po nila for the first regular session ng 20th Congress, Attorney Sani? Kulang na kulang kasama ng Justin. Although na-refile yung 200 pesos wage hike at yung siyempre nag-file din ata sa Senado si Senador Riza Hontiveros, mabagal ang takbo ng legislation. Alam naman natin na itong 85 pesos sa Metro Manila lamang at walang wage order pa na nilabas sa mga probinsya. Kaya hinikayat natin ng Kongreso na bilisan na nila para lahat ng mga manggagawa sa Pilipinas ay mag-enjoy ng national wage. Ano? Kasi malayong-malayo, kung titingnan mo kasamang Justin, yung wage sa Tawi-Tawi, 386 pesos lamang. No? Ganoon din sa North, sa Batanes, mababa rin ang sahod. Doon sa Leyte, may mga kaibigan tayo doon, tinanong ko, 440 pesos lamang ang wage, ang minimum wage doon. Napakalayo, halos kalahati ng wage dito sa NCR. Kaya pwede ba sa House of Representatives at saka sa Senado pabilisin na yung national wage hike na hinihingi ng mga manggagawa para hindi lang ang mga manggagawa sa NCR ang makinabang kundi ang mga manggagawa rin sa mga probinsya. Ayan, Attorney Sani, kung inyo po ulit mamarapatin, pwede po ulit tayong mag-backward sa ating camera. Ayan, para makita po yung inyo pong kabuuan po ng mukha. Ayan, Lumalapit ako. Yes po. Thank you po, Very Attorney. eager ako na makaharap yung ating mga kababayan. Kaya Yes po. Ayan, lumalapit yung aking upuan. Yes po. Attorney, pag-usapan naman po natin, ito pong muling paglabas ng data na tumaas na naman po yung bilang ng mga walang trabaho po sa ating bansa noong abon po lang po nyo na kung saan nasa 2.59 million ang na mga Pilipino o katumbas ng 4.9% unemployment rate sa ating bansa. Batay po yan sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, Attorney Sani. Nakabahala yan, pero palagay ko ay kinakailangan talaga ng stimulus fund yung ating ekonomiya. At yung pagtaas sahod ay stimulus fund yan na makakatulong para mag-create ng mga bagong trabaho. Kasi alam mo, kasama Justin, yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, hindi naman nila dinadala yan sa Indonesia para maligo sa Bali. O di kaya sa Thailand para siyempre magbakasyon doon. Ang kanilang sahod pag dumating yan ay bibili yan ng bigas, ng isda, ng gulay, no? At mga produkto dito sa Pilipinas. Kaya makakatulong yan, pamasahe, no? Kaya makakatulong yan sa mga manggagawa, lalong-lalo na yung nakasangla na yung kanilang mga ATM. No? Walang productive work kapag may utang o nag-iisip ang mga manggagawa kung paano bayaran ang kanilang utang. No? Dapat ang pag-iisip na nakatutok sa kanilang trabaho, paano maging productive. At maging productive lamang sila kung tama yung sahod na binibigay sa kanila. Kaya productivity at yung pag-create ng employment, ang stimulus fund yan, yung wage hike, at siyempre hindi lamang ang stimulus fund magagaling sa private sector, inihingi din natin sa gobyerno na ayudahan ang maliliit na negosyo na magkaroon ng kapital para mapalaki pa ang kanilang mga negosyo. Kaya ang resolusyon sa bumababang kulangan sa trabaho ay stimulus fund mula sa gobyerno, stimulus fund mula sa private sector. At isang paraan sa private sector sa pagtaas
o pagpabilis ng pagtakbo ay dapat may pera ang mga manggagawa. Attorney Sani, speaking of creation of work o pag-create po ng trabaho, nabanggit po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang nakalipas po na SONA, yung tungkol po doon sa Paxilica. Kayo po sa Federation of Free Farmers ang nagkaisa coalition, are you in favor ng pagsasakato para ditong Paxilica sa ating bansa dahil sinasabi na nasa 130,000 na mga kalidad na trabaho ang maibibigay sa mga Pilipino once na naumpisahan po ito pong proyekto po na ito, attorney? Sa nagkaisa Labor Coalition, spectrum po ang posisyon dyan. So may nag-oppose, mayroong bukas, ano? Sa Federation of Free Workers ay critical kami dyan sapagkat siyempre maapektuhan yung environment natin, maapektuhan yung ating tubig, maapektuhan yung ating elektrisidad, lalong-lalo na, no? Pero ganun pa man ay palagay ko dapat i-welcome ang mga proyektong ito para siyempre oportunidad din yan, ano? Pero ang sinasabi natin sa gobyerno na dapat may partisipasyon ng mga manggagawa para hindi sila maipit, ano? Ito ay oportunidad na at least magkaroon tayo ng mga bagong teknolohiya, magkaroon tayo ng mga bagong investment, pero dapat hindi maiiwan ang mga manggagawa dito. Dapat ang mga manggagawa ay nag-participate sa mga decision making dito at kinukonsulta ng gobyerno. Palagay ko yun ang ating kinakailangan, no? At hindi naman tayo maiiwan sa alanganin. Kinakailangan alam ng bayan kung ano ang nangyayari dito sa major project ito ng gobyerno. So oportunidad ito, mag-participate ang mga manggagawa dahil critical kasi may impact ito sa taong bayan. Yes po. Attorney Sani, baka meron pa po kayong nais pong ipabatid, ipaabot sa ating mga listeners and viewers, especially sa sektor po ng paggawa sa ating bansang Pilipinas. Go ahead po, attorney. Nanawagan kami kay Secretary Tolentino na dapat siyempre huwag iwanan ng mga manggagawa. Dapat nakaparticipate ang mga manggagawa sa anumang importanteng proyekto ng gobyerno tulad nitong Paxilica. At siyempre dapat ang dialogue ay regular, hindi lang pag may crisis, ano? Kaya si Pangulong Marcos din, nanawagan kami na kausapin yung mga manggagawa sa mga importanteng programa ng gobyerno sapagkat nakikita natin na anumang programa o anumang ganda ng programa ng gobyerno kapag hindi kasali ang mga manggagawa, hindi nila alam ang ginagawa ng gobyerno ay maaaring ma-misunderstand ito at instead na makatulong ay maging problema pa.